Yes, yes, yes. Magandang araw muli sa ating mga kasama na. Ito na naman tayo, nagbabalik. No? Naku po, marami na naman nagre-reklamo sa atin. Kuya Goods, wala ka bang upload talaga? Hindi namin nakikita yung upload mo. Hindi ko alam talaga kung ano nangyayari na naman. Oo, tuwing nagko-comment ating mga kasama, nagtatanong, hindi ko rin may paliwanag kung bakit eh. Tatanong sila, Kuya Goods, bakit walang notification na naman? Eh, hindi po natin alam kung ano yung ginagawa sa atin, ha? Baka talagang, Boss, ano ba yan? Ha? Oo, yung mga subscriber ko, naghihintay yan everyday. Nagtatanong yan kung meron akong upload. Kaya, oo, i-recommenda mo naman. Oo, bigyan nyo sila ng notification. Kasi kami ang inaabangan nito mga ito eh. Oo, umaga't hapon inaabangan kami ng aming subscriber. Pasensya na ho kasi kailangan ko sabihin sa inyo dahil nakakatanggap ako ng comment. Oh, pero siyempre bago natin simulan 'yan, ano meron dito? Oo, si Trump ho, nakialam na sa ICC. Nakialam na ho May-ari ng jet na sinakyan ni PRRD, pinapahanap na. Naku po, ito na. Problema ito mga kasama Problema ito. Oo, sino-sino ang mga dapat kasuhan. Naku, may makakasuhan na ata dito. May-ari ng jet. Baka, ang tanong baka mamaya yung taga Bicol yan. Naku, ikaw ngayon ang mapapahamak niyan. Oo. Diba? Ganun lang kasimple. O, ito, pasok na natin. Sa naganap na Senate hearing ni Senator Amy Marcos at Senator Bato de la Rosa, malaking katanungan ang iniwan. Sino ang may-ari ng Gulfstream jet na ito na siyang ginamit upang dalhin si dating Pangulong Duterte sa The Hague, Netherlands? Ayon pa kay Senator Bato, mananagot kung sino man ang may-ari ng jet na ito. At kung siya ay may-ari-arian sa Amerika, covered siya sa executive order na pinirmahan ni US President Donald Trump. Dahil ayon sa executive order na pinirmahan ni US President Donald Trump, pasok daw si dating Pangulong Duterte bilang protected persons under international law. Nako, but both... Malinaw sa malinaw Pinirmahan, nilagdaan, may signature ang presidente ng Amerika. Ang sabi pa dito, basahin ni Robin. The senator, there is a witty remark that says God made only a few perfect heads. The rest he covered with hair. Here's one of them. During the Senate hearing held today, Senator Bato de la Rosa warned the owner of the chartered plane that flew former President Rodrigo Duterte to The Hague in the Netherlands. Prepare for the repercussions of your actions, he said, citing an executive order signed by U.S. President Donald Trump. What is this executive order that Senator Bato was talking about? Last February 6, 2025, U.S. President Donald Trump issued an executive order declaring that any attempt by the... Last year ito what this executive order that Senator Bato was talking about. Ito yung sinasabi na executive order na nilagdaan ng Pangulo ng Amerika last February 6, 2025. Ito yun. ICC or International Criminal Court to investigate, arrest, or prosecute protected persons, including U.S. allies, poses an unusual and extraordinary threat to national security. This directive sends a strong message against ICC actions targeting individuals with close ties to the United States. But who are these protected persons, and why does this executive order have a significant bearing on our country's political scene? Ito kasi ang tinutukoy ni Senator Bato de la Rosa na siyang pinirmahan ni US President Donald Trump under Section 8 for the purposes of this order. A. The term person means an individual or entity. The term entity means a government or instrumentality of such government, partnership, association, trust, joint venture, corporation, group, subgroup, or other organization. C.
The term United States person means any United States citizen, permanent resident alien, entity organized under the laws of the United States or any jurisdiction within the United States, including a foreign branch, subsidiary, or employee of such entity, or any person lawfully in the United States. D. The term protected person means any United States person unless the United States provides formal consent to the ICC jurisdiction over that person or becomes a state party to the Rome Statute, including A. Current or former members of the armed forces of the United States, B. Current or former elected or appointed officials of the United States government, and C. Any other person currently or formerly employed by or working on behalf of the United States government, and 2. Any foreign person that is a citizen or lawful resident of an ally of the United States that has not consented to ICC jurisdiction over that person or is not a state party to the Rome Statute, including current or former members of the armed forces of such ally of the United States. B. Current or former elected or appointed government officials of such ally of the United States, and C. Any other person currently or formerly employed by or working on behalf of such government. The term ally of the United States means a government of a member country of the North Atlantic Treaty Organization, or a government of a major non-NATO ally, as the term is defined by Section 2013-7 of the American Service Members Protection Act of 2002. In the context of international law, protected persons refers to individuals who are afforded special protection under international conventions, notably the Geneva Conventions. These are often individuals involved in armed conflict or those in situations of war, such as military personnel, government officials, diplomats, and in some cases, even heads of state. As a former president of the Philippines, Rodrigo Roa Duterte would typically be considered a protected person under international law. Di ba? Ang kulit nyo kasi. Di ba, protektado si Tatay Digong. Kailan ba yon pinirmahan? Hindi pala last year, ngayon din taon na ata ito. Tama ba? Tignan lang natin na para maliwanag sa maliwanag. Hanapin ko lang. Hindi pala last year. Ito lang February, mga kasama. Pasensya na ha. Namali tayo. Akala natin 2026 na. Ganun lang kasimple. Paano ngayon? Sino mananagot nito? Problema nyo na yan. Pinasok nyo yan, lusutan nyo yan. Kasi, meron tayong naririnig, ha? Meron na tayong naririnig. Hindi muna natin sasabihin. Pero pag pinili tayo, sasabihin din natin. Pero ito, maganda ito. Bardagulan ng labanan dito eh. Si Prof. Malu, binirelay ngayon ito si yung tagapagsalita, yung under. Kilala nyo ba yan? Binigyan ng boses. Ano yung maririnig natin dito? Ako, agree ako kay Prof. Malu. Dahil naku po. Pag magsalita kasi itong babae na ito, wala hong... Ewan ko kayo na lang hong bahala humusga. Pero sa akin, sa opinion ko, first time ako nakakarinig attorney, tapos yung mga pronouncement kakaiba. Ganun lang, opinion ko lang yun. Huwag kang magagalit. Huwag kayong magagalit, bawat tao meron hong nalayang pananalita, demokratikong bansa tayo, hindi naman kita minumura, huwag kang magagalit. Baka isa kang balat sibuyas din, kasi may nabalitaan din tayo yung nakaraan. Si Duterte TV, gusto mong kasuhan. Hindi natin alam, basta kami nag-reaction, nag-komento. Ikaw nga, pag nagko-komento ka, di ba? Wala namang pumipigil sa'yo. Ito, tignan natin. Agree ako dito kay Prof. Malu. Sobra-sobra na ang pambabastos na ginagawa nitong undersecretary. Nako! Biro
biro mo magsasalita ka. Ang tanong ko nga is that even allowed by the Presidential Communication Office to be saying those things? Una, ang sinasabihan mo ay Pilipino. Citizen ng Pilipinas. Natatandaan nyo nung panahon ng COVID na halos ayaw ng papasok at sinabi ni Presidente Duterte, mga Pilipino yan, papasukin natin dahil sila'y mga Pilipino. Itong si Undersecretary Castro, para mo sabihin na wala na kaming pakailam sa ICC, para namang sinabi mo na hindi Pilipino si Duterte, at ang mahigit doon, naglingkod yan sa bayan. Tama. Ako nagulat, bakit Chief of Staff ang nagsasalita? Bakit hindi ang DFA? Ang DFA kasi diplomasya yan eh. So kailangan mong mag-negotiate. Paano ba kami papasok dyan? Para ang Chief of Staff ang magsalita, napaka-alarmist. At para bypass niya ang Commander-in-Chief niya, ang Secretary of National Defense, ang Secretary of Foreign Affairs, ay talagang may mali dyan kay Mr. Bronner kasi wala man lang pakundangang inisip kung ano ang impact ng kanyang sasabihin. Parang ayoko na makinig sa balita. Alam nyo, may balita kasi. Bigla ho nagbigay siya ng statement o nag-live ba o press con. Sa pandinig ng mga nakararami, hindi ho maganda. Kasi nagbigay ho ng komento ang China. Nagbigay na rin ho ng babala. Paano natin lulusutan ito pag halimbawa kayo gumawa ng problema, dadamay nyo ang mga Pilipino kung pati ako napapaisip na pati mga kababayan natin napapaisip na baka itong administrasyon na ito talagang nakupo. Meron pa naman lumabas sa hula na magmumula sa Asia. Alam niyo ba yun? Magmumula daw di umano sa Asia ang malaking. Tuloy natin. Grabe kasi. Pinakilaman. Mahilig kasi makialam itong mga ito eh. Nagmamagaling kayo. Ngayon, paano nyo lulusutan yan? Dadamay nyo yung mga Pilipino. Ganun ba yun? Mamaya abangan nyo sa dulo na natin video kung ano yung pronouncement. Nakakagigil kasi. Pinasok-pasok nyo tapos hihingi kayo ng tulong sa mga mamayang Pilipino kung sakaling magkaroon ng problema. Wag ganun. Hindi kami kasama sa inyo. Nananahimik ang mga Pilipino sa panunungkulan ni Tatay Digong. Ngayon, mga paandar nyo, pinapatulan kayo ngayon. Ano ngayon? Ewan ko ba? Recently lang ako naging okay. So sabi ko, sige na nga, marami na akong utang dito kina Admar. Alam mo kung kakabahan tayo, nako, walang mangyayari sa ating buhay. So ako parati kong sinasabi, laban lang, sige lang. At papasan ba yan at di ba yung the day of reckoning will soon come. Pero ito nga masama meron silang biglang announcement. Mga sundalo, tayo ay maghanda dahil pagka nangyari ito, ganito, ganyan. Magandang communication po ba yan, ma'am? Biglang sinabi na, hindi naman kayo tinatakot. Pinapaalalahanan lang kayo. Out of the blue, bigla sila nagpaalala. Hindi pinag-aralan yung communication. Sige po, ma'am. Alam mo, Boss Dada, nakakabahala na ang Chief of Staff ng AFP ang unang nagsalita matapos ng meeting sa US Defense Secretary Hogsett, no? Ang tanong ko kasi diyan, basta ka bang nagsasalita sa publiko na walang pakundangan sa Commander-in-Chief? Una, pangalawa, sinabihan ba siya ng Commander-in-Chief niya na magsalita? Pangatlo, ano naman ang role ng ating DFA? Kaya nga Kasi kung ang magsasalita, kung ang communication tungkol sa mga ganitong masalimuot na bagay ay mismong Chief of Staff ang magsasalita, ay talagang matatakot ka. Kasi inevitable It's a proclamation that war is inevitable.
sandali lamang. Unang-una, hindi natin gera ang China at Taiwan. Sila ay may shared history at walang kaalaman dyan ang Pilipinas ukol doon sa nangyayari sa China at Taiwan. Pangalawa, pag nagsalita ka ng ganyan na ang war is inevitable, meron kang 250,000 na Filipinos na nasa Taiwan. Sila nga mismo nagsasabi, wala naman mamgera, wala naman kaming kaguluhan. So hindi ko maintindihan kung saan nang gagaling itong Chief of Staff natin, no? Pang-apat, bago ka magsalita na war is inevitable, meron na ba ho tayong repatriation plan? No? Yan. Paano Sa payan. natin planong kunin ang 250,000 na katao na Pilipino? Una, sila ba ay gustong sumama? Nakita natin sa Iraq, di ba? Ayaw umagsiuwi at doon na lang daw sila makikipagsapalaran. So 250,000 yan. Paano mo iuuwi? At kung nagkabulilyaso sa repatriation plan, ano ang contingency mo? So nakaka-alarm yung mga pinagsasasabi niya. Nako. Dahil pag sinabi mong inevitable, 99% may gera. Bakit tayo kasama sa gerang yan? Pero usually ba ma'am, pag ganyan, halimbawa, natuloy itong pangarap nila dyan sa Taiwan, hindi ba dapat DFA ang nagre-rescue doon sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa, hindi naman militar kasi diyan sa may Israel ba 'yon, partner, 'di ba? O 'di ba, hindi naman sundalo natin yung nagpunta sa Israel para iligtas yung mga kababayan natin nagtatrabaho doon, pati diyan sa Iran, hindi ba? Baka bago na, Boss Dada. Gumawa na sila ng panibagong batas nila. Oo, sila na raw ata. Papasikat sila. Ganun ba yun? Oo, usaping DFA dapat ang namamagitan dyan. Tsaka huwag kayo mag-a-announce ng hindi kaaya-aya dahil ang mga taong bayan ay ayaw ng kaguluhan. Oo, at siyempre, pag usaping bansa sa bansa at hindi magandang pagkakaunawaan, ibang usapin na ho yan. Ngayon, nakarinig tayo ng balita. Mamaya, ibibigay ko sa inyo sa dulo ng ating video. Ano sagot nyo dito? Oo, meron na naman siyang panibagong statement. Nagkamali. Diyos mio, Marimar. Ngayon, babawiin mo. Oo, nabasa nyo ba yung statement niya? Meron nag-post Pero tuloy muna natin ito kay Boss Dada, kay Edmar, at saka kay Prof. Malu. Tama yun, Boss Dada. Kaya nga ako nagulat. Bakit Chief of Staff ang nagsasalita? Bakit hindi ang DFA? Ang DFA kasi diplomasya yan So kailangan mong mag-negotiate. Paano ba kami papasok dyan? Ilang bang eroplano ang kailangan naming ilagay para makasakayan 250,000? O pwede bang eroplano ng Taiwan? Government to government yan. Para ang Chief of Staff ang magsalita, napaka-alarmist. At para binaypass niya ang Commander-in-Chief niya, ang Secretary of National Defense, ang Secretary of Foreign Affairs, ay talagang may mali dyan kay Mr. Bronner kasi wala man lang pakundangang inisip kung ano ang impact ng kanyang sasabihin. Kaya nga. Opo. Prof, possible po ba na nagpapabango ang Pilipinas sa bagong administrasyon ng Estados Unidos considering iba yung parang foreign policy ngayon ni US President Trump, 'di ba? Nabanggit na nga niya noon pa na sisingilin niya itong Taiwan bilang yung pabayad pangdepensa sa kanila, and ang present ngayon naman tinaasan naman yung taripa ng US sa mga produkto galing sa Taiwan, and meron ka bang nakikitang ganito, ma'am? Kaya ganito ka vocal ngayon ang Pilipinas na kapartner niyo pa rin kami US dito sa ganitong 'di ba, may interest kayo dito? Para mga ganun, meron ba? At tama yan. Tama yung iyong sinasaisip kasi immediately after
nagsalita, no? Natatandaan natin si Secretary Hegseth nagsabi ironclad, merong mga Typhoon missile na ilalagay na naman, merong bilihan ng eroplano, etc. no? Ang akin lang, ayusin muna natin ang ekonomiya, ayusin muna natin ang internal bago tayo mag-engage externally kasi hindi natin laban ang Taiwan. Ngayon, kung ang sinasabi ikaw yung forward base ng Amerikano, yun ba isa ng declaration ng ating policy? Ito ha. Survey tayo. Mga kasama, sang-ayon ba kayo dito sa statement ni Kulay Brown? Oo, kasi pabigla-bigla ang mama. Hindi niya naman trabaho yung ganung bagay, pero sinabi niya harap-harapan sa media. Kaya naalarma ho ang ating kababayan. Ngayon, ipaliwanag nyo kung ano talaga ang kalagayan ngayon ng Pilipinas. Kasi baka mamaya bigla na lang magulat, natutulog tayo, bigla na lang mayroong mga bagay-bagay tayong naririnig at nababalitaan, huli na pala tayo sa balita. Gumawa na pala sila ng hindi maganda. Kawawa naman tayo. Gusto nyo marinig? Eto, bibigay ko na sa inyo. Para alam nyo rin mga kasama at kayo ay aware na rin. Kasi nananahimik yung pinalaki kasi ng pinalaki. Bakit nung Pangulong Duterte walang ganto? Tahimik. Ngayon kayo, ewan ko ba? Tapos pag nagkaroon ng problema, sabihin nyo, tulong-tulong tayo, mga Pilipino. Kayo na lang. Kayo na lang ho. Huwag nyo na kami isama. Total naman, kayo ang pinapasahod ng gobyerno. Kayo na lang, sarili nyo na lang kung magkatotoo man yung sinasabi dito. Ito, pakinggan nyo. Buwelta naman ng palasyo. Ulitin natin. Naman ng China ang Pilipinas na huwag makisawsaw sa nangyayaring tensyon ngayon sa Taiwan. Buwelta naman ng palasyo, hindi makikialam ang Pilipinas basta hindi tayo madadamay sa gulo. Nasa frontline balitang yan si Gio Robles. Mainit ang Taiwan sa mga oras na ito. Pinapalibutan sila ng mga eroplano at barkong pandigma ng China na tila pumuposisyon para lumusob. Ang Taiwan malapit lang sa Pilipinas, partikular sa Northern Luzon. Kaya naman, ang Armed Forces of the Philippines nakamonitor at naghahanda sa mga posibleng mangyari. Start planning for actions in case there is an invasion of Taiwan. If something Dapat hindi ikaw kasi. Walang ganun. Huwag yung natatakot na tuloy ang ating kababayan eh. Walang ganun. Dapat hindi ganun. Dapat ang pinagsalitaan nyo dyan, DFA. Kasi, ano ba ito? Bakit tagapagsalita na ngayon ito? Tuloy. Something happens to Taiwan, inevitably, we will be involved. Babala naman ng China sa Pilipinas, wag daw We will be involved agad? Pwede bang hindi? Pwede bang hindi tayo makialam? Problema nila yun eh. Bakit parang gusto? Ito sa opinion ko lang dito sa nakikita ko sa statement mga kasama. Ibang klase ho ang pakiramdam natin dito. tayong makisawsaw sa isyu ng Taiwan. Tila nagbabanta pa ang tono ng China sa pagsasabing ang sinumang nakikipaglaro sa apoy ay masusunog. Buwelta naman ng Malacanang, wala tayong balak makialam, pero ibang usapan kung madadamay tayo. Lalo't mahigit 250,000 OFW sa Taiwan ang madadamay kapag nagkagyera. We're not saying when that invasion will take place, whether ang isipin nyo, kung halimbawa lang yung repatriation ng mga kababayan natin, yun ang atupagin nyo, hindi yung paghahandain nyo. Bakit maghahanda ang Pilipino? Para saan? Oo. Meron bang problema si Taiwan tsaka si Pilipinas? Meron bang problema si China tsaka si Pilipinas? Yan ang hindi namin alam eh. Baka mamaya niyan, meron talaga ang problema dahil gumagawa. Easy ka dyan, boy!
Pati mga kababayan natin, madadamay dyan. Si Mio Marimar. It will take place at all. Pero importante sa atin na hindi tayo natutulog sa pansitan. Sa kabila ng pagbabawal sa atin ng China na makialam sa isyu nila sa Taiwan, wala namang patumanggang nakikialam ang China sa pagbili natin ng fighter jet sa Amerika. Anila, palalalain lang daw nito ang tensyon sa rehiyon. Tila may pinupuntirya raw ang Pilipinas sa balak nating bumili ng mga armas. Tinabla naman yan ng Malacanang. Layunin lang daw ng pagbili ng mga fighter jet ay ang depensahan ang ating mga teritoryo. That is not for any specific target or state. That is for our defensive posture. Pumalag din si Senate President Chis Escudero sa pakikialam ng China sa modernization program ng ating militar. Sabi pa ng Senate President, may kapangyarihan at karapatan ng bawat bansa na palakasin at tiyakin ang seguridad nito. Hindi rin daw ibig sabihin na aatake at lulusob na rin tayo sa anumang bansa. Sakali man daw na matuloy ang pagkubkob ng China sa Taiwan, binigyang diin din ni Escudero ang pagkakaroon ng contingency plans para hindi maipit sa gulo ang mga Pilipino roon. Nagbabalita mula sa Yun ang dapat. Robles, News. Yung contingency plan. Yun ang dapat pag-isipan. Hindi yung naknambugi naman, no? Ako hindi ho ko sang-ayon doon sa mga salita na yun. Opinion ko ho yun, Hindi ho ako sang-ayon. Kayo ho ba? Sang-ayon ho ba kayo sa sinabi ni Kulay Brown? Ibang klase. Dapat agad DFA ang nag-ayos ng problema na yan. Sasabihin lang ng DFA, kami ho ay hindi ho nakikialam. Parang sa tono ng pananalita ni Kulay Brown, ibang klase ho yun Ibang klase. Talagang, ewan ko ba? Bakit kailangan nyo pang makisawsaw sa ganyan? Oo. Isipin nyo lang, si Tatay Digong, o ipabalikin nyo. At hindi yung mga ganyan-ganyan. Diba? Ano pa meron? Ito, pag ano natin dito, yung pahayag ng ICC, ano ba ito? Ano yung pahayag ng ICC? Pahayag ng ICC, lalong napahina sa legalidad ng pag-aresto kay PRRD. Ito, pasok natin to. Sa totoo lang, itong sa naging pahayag. Bakit ayaw? Remove. Pasok natin ngayon to. Masan ka na ba? Yan. Okay, ito. Pahayag ng ICC na to, nagpahina lalo sa dati ng mahina na assertion ng ating pamahalaan regarding the constitutionality and the legality of the arrest. And then yun nga, lalong nalubog, lalong-lalo na sa perception ng international community na talagang naging maliwanag that it's really politics. And I think the ICC at this point in time, they're already seeing the bigger picture, that this case is not really something born out of a judicial or a legal process, but it was really meant to be politicized, or I mean the root cause of this arrest that was conducted is purely politics. Totoo naman. Totoo yun. Pure politics lang yan dahil gusto nilang hindi makapwesto ang mga Duterte. Pero sorry na lang kayo, talagang nasa taong bayan ang pagdidesisyon, wala sa inyo. Wala sa inyo. Kaya ayusin nyo na ang trabaho nyo ngayon. Lahat ho ng mga dinorobo nyong kaperahan, ipagbabalik nyo na dahil yung sa PhilHealth, inuutos na Supreme Court na ibalik nyo. Ibabalik daw nila, kaso 2026 pa. Problema yan. Ngayon, saan nyo naman pupulutin, kukunin yung ibabalik yung 60 billion? Ubus, di ba? Kaya hindi nyo maibalik agad-agad dahil wala na. Napaghatian na, di umano. Kaya, nako kayo, nakakagigil kayo talaga. Nako. Ay, nako, kaya mga kasama, lagi kayo mag-aabang, At syempre, i-like nyo yung video agad. I-like nyo na i-like at i-share. At boss, amo manager, hinahanap po ng mga subscriber ko, yung
Yung notification at recommendation. O hanggang sa muli mga kasama. O bye-bye.